Isang milyonaryo ang mas maagang bumalik sa ospital, dala ng isang nakakasakal na kutob. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang kanyang asawa na tinatangkang sakalin ang kanyang ina gamit ang isang unan. Bigla ang kanyang pagkagulat, ang katotohanang pilit niyang iwinawaksi ay sumisigaw na ngayon sa harap mismo ng kanyang mga mata. Kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung saang lungsod mo kami pinapanood. Magpatuloy tayo. Ang umaga sa Maynila ay gumising sa kanyang karaniwang ingay ng mga makina at busina, ngunit para kay Jose Reyes, ang tunog na pinakamalakas na umalingaw-ngaw ay ang sarili niyang hindi regular na paghinga. Minamaneho niya ang kanyang sasakyan sa mga kalsadang nababalot pa rin ng manipis na hamog ng bukang liwayway habang nakakaramdam ng paninikip sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Ilang oras pa lang ang nakalipas mula nang iwan niya ang kanyang ina, si Aling Carmen sa St. Luke's Medical Center matapos ang isang mahirap na gabi kung saan inatake ito ng hika. Tiniyak ng mga doktor na stable na ito na maaari na siyang umuwi para magpahinga. Ngunit may kung anong sa loob niya ang nagpipilit na bumalik. Si Jose ay isang 38 taong gulang na civil engineer, kilala sa kanyang pagiging rasyonal at kakayahang lutasin ang mga komplikadong problema ng may kahinahunan. Ngunit sa sandaling iyon, hindi mapakalma ng lohika ang pakiramdam ng pagmamadali na bumabalot sa bawat selula ng kanyang katawan. Para bang may isang tinig sa kanyang kalooban na sumisigaw na mayroong isang bagay na lubhang mali na kailangan niyang makasama ang kanyang ina sa mismong sandaling iyon. Tinapakan niya ang silinyador, umiwas sa isang bus na mabagal na lumiliko at naramdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso nang sa wakas ay natanaw na niya ang puting harapan ng ospital. Ipinak niya ang sasakyan ng basta-basta, halos makalimutang ilak ang mga pinto at tinawid ang lobby ng malalaking hakbang. Binati siya ng receptionist, ngunit halos hindi niya narinig ang mga salita. Ang kanyang mga paa ay automatikong nagdala sa kanya sa mga pasilyo na masyado na niyang kabisado, nilalampasan, ang mga nurse na nagsisimula ng kanilang morning shift at ang mga pamilyang naghihintay ng balita na may pagod na mga mukha. Ang elevator ay tila isang kawalang hanggan ang tagal bago makarating sa ika-4 na palapag at nang sa wakas ay bumukas ang mga pinto, halos tumakbo si Jose patungo sa kwarto 312. Nang itulak niya ang pinto, ang eksenang bumungad sa kanyang mga mata ay nagbago ng kanyang buhay magpakailanman. Si Patricia, ang kanyang asawa sa loob ng 5 taon, ay nakadagan sa kama ng ospital, idiniin ang isang unan sa mukha ni Aling Carmen, ang matandang babae na may puting buhok at marupok na katawan ay mahinang nagpupumiglas, ang kanyang payat na mga braso ay sinusubukang itulak ang manugang ngunit walang sapat na lakas para ipagtanggol ang sarili. Ang mga mata ni Patricia ay nakatitig, determinado, walang anumang bakas ng pag-aalinlangan o pagsisisi. Ito ang ekspresyon ng isang taong tumawid sa isang hindi nakikitang linya at walang balak na bumalik. Naramdaman ni Jose na hinugot ang hangin mula sa kanyang mga baga. Sa isang iglap, tumanggi ang kanyang utak na iproseso ang kanyang nakikita. Hindi iyon maaaring si Patricia, ang babaeng kasama niya sa kama, gabi-gabi ang babaeng ngumingiti sa kanya tuwing umaga, ang babaeng isinumpa niyang mamahalin at poprotektahan. Ngunit siya iyon at sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng realidad na kanyang kilala. Kumilos siya dahil sa purong likas na ugali, tinawid ang kwarto sa 3 hakbang at hinablot ang unan mula sa mga kamay ni Patricia nang may ganoong kalakas na puwersa na napatalsik ito sa gilid. Si Aling Carmen ay desperadong humihingal, sinusubukang huminga ng hangin para sa mga baga na pinagkaitan ng oxygen. Tinulungan siya ni Jose na umupo, maingat na inaalalayan habang umuubo ito at nanginginig. Ang monitor ng puso ay umalingaw-ngaw sa matutulis na alarma at sa loob ng ilang segundo, pumasok sa kwarto ang mga nurse at isang doktor. Umatras si Patricia hanggang sa pader, ang mga mata ngayon ay nanlalaki ngunit hindi dahil sa pagsisisi. Ito ay pagkabigla. Ang pagkabigla na nahuli, na nabigo, na ang kanyang tunay na mukha ay nalantad sa ilalim ng malupit na liwanag ng katotohanan. Binuksan niya ang kanyang bibig para magsalita, ngunit pinutol siya ni Jose bago pa man makalabas ang anumang salita. Huwag kang magsalita, utos niya, ang boses ay mahina, ngunit puno ng galit na hindi pa niya
naramdaman kailanman. Kahit isang salita, inaasikaso ng mga nurse si Aling Carmen, tinitingnan ang kanyang vital signs, naglalagay ng oxygen, pinapakalma ito ng malumanay na mga salita. Ang doktor ay naghagis ng isang naguguluhang tingin kay Jose, pagkatapos ay kay Patricia, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyari doon. Hindi makabuo ng kumpletong pangungusap si Jose, ngunit itinuro niya ang kanyang asawa at sinabi lamang, sinubukan niya, siya ay, at ang mga salita ay namatay sa kanyang lalamunan. Isang gwardiya ang tinawag. Inilabas si Patricia sa kwarto, nagpoprotesta, sinasabing may hindi pagkakaunawaan na inaayos lamang niya ang unan na balisa ang biyenan. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang laman, desperado, ang kaawa-awang pagtatangka ng isang taong alam na ang kasinungalingan ay wala ng paninindigan. Hindi tumingin si Jose sa kanyang mga mata habang siya ay inilalabas. Hindi niya kaya. Nang sa wakas ay huminahon ang kwarto at naging stable muli si Aling Carmen, umupo si Jose sa tabi ng kama, hawak ang marupok na kamay ng ina sa pagitan ng kanyang mga kamay. Tumingin ito sa kanya na may mga matang nagluluha at sa tingin na yon ay maraming hindi nasabing bagay. Sakit, ginhawa, lungkot at isang bagay na inabot ng ilang segundo si Jose para matukoy, pag-unawa, na parabang sa paanuman alam na niyang darating ang sandaling iyon, na parabang hinihintay niya ito, kinatatakutan ito, ngunit alam na hindi ito maiiwasan. Naibulong niya, ang boses ay nanginginig. Hindi ko po alam. Sumpaman, hindi ko po alam. Hinigpitan ni Aling Carmen ang kanyang kamay gamit ang kaunting lakas na mayroon siya at ipinikit ang mga mata habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang kulubot na mga pisngi. Naramdaman ni Jose na lalo pang sumikip ang kanyang dibdib at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umiyak siya para sa inang muntik nang mawala, umiyak siya para sa asawang hindi niya pala tunay na kilala, umiyak siya para sa buhay na itinayo niya sa pundasyon ng kasinungalingan at ilusyon. Ang mga sumunod na oras ay malabo, ibinigay ni Jose ang kanyang salaysay sa pulisya, ipinaliwanag kung ano ang kanyang nakita, sinagot ang mga tanong na tila hindi kapani-paniwala. Paano niya maipapaliwanag na ang babaeng kasama niya sa buhay ay sinubukang kunin ang buhay ng kanyang ina? Paano niya mailalagay sa mga salita ang ganap na pagtataksil, ang kinakalkulang kahinahunan, ang purong kasamaan na kanyang nasaksihan? Ang mga pulis ay magalang, ngunit direkta. Kailangan nila ng mga detalye, ng konteksto, ng anumang makakatulong upang maunawaan kung ano ang nagudyok sa gawaing iyon. At doon, nakaupo sa isang malamig na meeting room ng ospital, sinimulang buuin ni Jose ang mga piraso ng isang palaisipan na laging nasa harap ng kanyang mga mata, ngunit pinili niyang huwag pansinin. 6 na taon na ang nakalipas nang magkakilala sila ni Patricia sa isang corporate event. Siya ay isang marketing manager sa isang kumpanya ng kosmetiko, maganda, matalino, puno ng karisma at kumpiyansa. Agad siyang naakit sa kanyang enerhiya, sa paraan ng pagbibigay liwanag niya sa anumang silid na kanyang pinapasukan. Ang kanilang relasyon ay mabilis, matindi, puno ng mga pangako ng isang maningning na kinabukasan na magkasama. Pinaramdam niya sa kanya na siya ay espesyal, hinahangaan, ninanais. At nang ipakilala niya ito sa kanyang ina, naging perpekto si Patricia. Magalang, mapagmahal, maalalahanin. Ngumiti si Aling Carmen at ibinigay ang kanyang basbas, bagaman si Jose, ngayon sa pagbabalik tanaw, ay nakikita ang isang bagay sa mga mata ng kanyang ina noong araw na iyon. Isang bahagyang pag-aalinlangan, isang anino ng pagdududa. Ang kasal ay ginanap sa isang simple ngunit magandang seremonya sa isang farm resort sa labas ng Maynila. Si Aling Carmen ay masayang-masaya, maligaya na makita ang kanyang anak na bumubuo ng sariling pamilya at sa mga unang buwan lahat ay tila perpekto. Si Patricia ay isang dedikadong asawa, maingat na inaalagaan ang bahay, naghahanda ng mga masasarap na hapunan, tinitiyak na lahat ay laging walang kapintasan. Pakiramdam ni Jose ay mapalad siya, ngunit dahan-dahan nagsimulang lumitaw ang mga lamat sa perpektong harapan. Una, ay maliliit na bagay. Mga maaanghang na komento tungkol kay Aling Carmen na nakabalat kayo bilang mga biro. Palagi siyang ganyan ka-controlling, hindi ba? O grabe, hindi ka talaga kayang palakihin ng nanay mo. Tumatawa si Jose, iniisip na ito ay kakaibang pagpapatawa lamang ni Patricia. Tutal, lahat ng pamilya ay may kanya-kanyang dinamika, mga maliliit na alitan. Hindi ito malaking bagay, pagkatapos ay dumating ang mas direktang mga kritisismo.
Sinimulang questionin ni Patricia kung gaano kadalas bumisita si Jose sa kanyang ina, kung gaano siya nag-aalala para dito, kung gaano pa niya hinahayaan na magkaroon ng impluensya si Aling Carmen sa kanyang mga desisyon. Kailangan mong matutong maglagay ng mga hangganan, sabi niya, na may malumanay ngunit matatag na boses. Pamilya na tayo ngayon, ikaw at ako. Kailangang maintindihan yan ng nanay mo. Sinubukan ni Jose na balansehin ang dalawang babae, sinubukang panatilihin ang kapayapaan. Binawasan niya ang pagbisita sa ina, naging mas madalang ang pagtawag, laging humihingi ng paumanhin gamit ang mga dahilan tungkol sa trabaho at mga commitment. Hindi kailanman nagreklamo si Aling Carmen, ngunit nararamdaman niya ang lungkot sa boses nito, ang kalungkutan na nagsisimulang bumalot dito. At tuwing babanggitin niya ito kay Patricia, mayroon siyang handang sagot. Jose, hindi mo maaaring isabuhay ang buhay niya. Kailangan niyang lumikha ng sarili niyang kasarinlan. Ngunit ang tunay na pagbabago ay dumating nang mawalan si Jose ng isang malaking kontrata sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Ito ay isang malaking dagok sa pananalapi at ang mag-asawa ay nahirapan. Ang mga bayarin ay natambak, hindi sapat ang sahod at ang presyon ay tumitindi araw-araw. Doon si Aling Carmen na may mapagbigay na puso na laging taglay ay nag-alok na pansamantala silang tumira sa kanyang bahay. Ito ay isang simpleng bahay ngunit komportable sa distrito ng Sampaloc. Pumayag si Jose, nagpapasalamat, iniisip na ito ay para lamang sa ilang buwan hanggang sa makabangon sila. Pumayag din si Patricia, ngunit napansin ni Jose ang agarang pagbabago sa kanyang mukha. Dumulas ang maskara sa isang sandali, nagpapakita ng isang bagay na malamig, isang bagay na matigas, ngunit mabilis siyang nakabawi at ngumiti, sinasabing okay lang, na gagawin nila kung ano ang kinakailangan. Ang mga sumunod na buwan ay isang tahimik na impyerno. Naging ibang tao si Patricia sa loob ng bahay na iyon. Kapag naroroon si Jose, pinapanatili niya ang kanyang composure, ngunit sa mga sandaling lumalabas siya para magtrabaho o ayusin ang mga bagay, lumalabas ang tunay na Patricia. Hindi kailanman direktang nagreklamo si Aling Carmen, ngunit nagsimulang mapansin ni Jose ang mga senyales. Ang kanyang ina ay mas tahimik, mas kimi. Ang kanyang mga mata ay may malalim na kalungkutan na wala doon dati. Nagsimula siyang pumayat, mawalan ng gana sa pagkain at hindi makatulog ng maayos. Isang beses, mas maaga siyang umuwi at nakarinig ng matataas na boses mula sa kusina. Kausap ni Patricia ang kanyang biyenan at bagaman ang mga salita ay sinusukat, ang tono ay matalim. Aling Carmen, kailangan ninyong maintindihan na ang bahay na ito ay hindi na kasing komportable tulad ng dati. Malaking sakripisyo ang ginagawa namin sa pagtira dito. Pumasok si Jose sa kusina at agad na natahimik ang dalawa. Ngumiti si Patricia sa kanya, matamis gaya ng dati, at tinanong kung kumusta ang kanyang araw. Dapat sana ay nag-imbestiga siya, dapat sana ay kinumpronta niya. Ngunit hindi niya ginawa. Sinubukan ni Aling Carmen na kausapin siya ng ilang beses. Isang gabi, nang lumabas si Patricia kasama ang mga kaibigan, umupo ito sa tabi ng anak sa sala at sinabi na may mahinang boses, Jose, may kailangan akong sabihin sa iyo. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, pinutol siya ni Jose, pagod, stressed sa trabaho at pananalapi. Naipakiusap, huwag po muna ngayon, pagod na pagod ako. Isinara niya ang kanyang bibig at hindi na muling sinubukan. At dadalhin ni Jose ang bigat na iyon sa buong buhay niya. Ngayong nakaupo sa tabi ng kama sa ospital, pinagmamasdan ng inang natutulog matapos ang trauma na dinanas, nararamdaman ni Jose ang kasalanan na parang pisikal na bigat sa kanyang mga balikat. Nabigo siya, binaliwala niya ang mga senyales, pinili niya ang mababaw na kapayapaan sa halip na ang hindi komportabling katotohanan, hinayaan niyang maging isang tunay na banta ang babaeng mahal niya sa babaeng nagpalaki sa kanya. Ngunit kailangang maghintay ang kasalanan. Ngayon, kailangan niyang protektahan si Aling Carmen. Kailangan niyang tiyakin na hindi na muling makakakalapit si Patricia sa kanya. Kailangan niyang maintindihan kung paano siya nakarating sa puntong iyon, kung paano kayang magdala ng isang tao ng ganoong kalaking puot, ganoong kalaking paghamak hanggang sa tumawid sa pinakahindi malalabag na linya sa lahat. Isang nurse ang pumasok sa kwarto, tiningnan ang mga monitor at ngumiti ng malumanay kay Jose. Maayos po siya, Ginoong Reyes. Malaki ang takot ngunit malakas siya. Nagpasalamat siya sa isang tango, hindi makabuo ng mga salita.
Nang umalis ang nurse, kinuha ni Jose ang kanyang cellphone at nagpadala ng mensahe sa kanyang kapatid na si Bea na nakatira sa Cebu. Bea, kailangan kong pumunta ka sa Maynila sa lalong madaling panahon. Urgent, tungkol kay nanay. Dumating ang sagot sa loob ng ilang segundo. Sasakay ako ng unang flight. Anong nangyari? Hindi siya sumagot? Hindi niya alam kung paano ipaliwanag sa cellphone. May mga bagay na kailangang sabihin ng personal, nakatingin sa mata, dala ang buong bigat ng hubad na katotohanan. Ginugol ni Jose ang natitirang bahagi ng araw sa ospital, tumatangging umalis, tumatangging iwan ang ina ng mag-isa kahit isang segundo. Halos hindi siya kumain, halos hindi natulog, ngunit wala siyang pakialam. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya muli ang eksena. Si Patricia, ang unan ang desperasyon sa mga mata ni Aling Carmen. At tuwing imumulat niya ang kanyang mga mata, kailangan niyang harapin ang katotohanan na ang kanyang buhay tulad ng pagkakakilala niya rito ay nagwakas na. Sa gabi nang humina ang mga ilaw ng ospital at naging mas tahimik ang pasilyo, sa wakas ay pinahintulutan ni Jose na pasukin siya ng mga kaisipang kanyang iniiwasan. Sinubukan niyang intindihin, sinubukan niyang maghanap ng lohika, ng dahilan, ng isang bagay na makakapagbigay kahulugan sa malagim na gawaing iyon, ngunit walang lohika. Mayroon lamang puot. Purong puot na inalagaan sa katahimikan, pinapakain ng sama ng loob at inggit. At napagtanto ni Jose na sa paanuman naging kasabwat siya, hindi sa mismong gawain kundi sa kapaligiran na nagpahintulot na maging posible ang gawaing iyon. Pinili niyang hindi makita, hindi marinig, hindi magtanong, pinili niya ang kaginhawahan ng kamangmangan sa halip na ang katapangan ng katotohanan. At ngayon, halos nagbayad ang kanyang ina ng pinakamataas na halaga para sa kanyang mga pagpili. Gumagalaw si Aling Carmen sa kama, bumubulong ng isang bagay na hindi maintindihan. Yumuko si Jose, muling hinawakan ang kanyang kamay. Nandito ako, Nay, hindi ako aalis. Dito. Ligtas ka. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, nalilito pa rin sa mga gamot, ngunit nang makita niya ang kanyang anak sa tabi niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Jose, bulong niya, bumalik ka, bumalik ako, kumpirma niya, ang boses ay nanginginig at hinding-hindi na kita iiwan ulit. Pangako, hinigpitan niya ang kanyang kamay ng may nakakagulat na lakas para sa isang taong napakarupok. Alam kong darating ka, sabi niya. Palagi kong alam na nandito ka kapag kailangan kita. At sa unang pagkakataon mula noong nakakatakot na umagang iyon, naramdaman ni Jose ang isang bagay maliban sa kasalanan at sindak. Naramdaman niya ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Dahil sa kabila ng lahat ng kadiliman at pagtataksil, nakarating siya sa tamang oras. Iniligtas niya ang kanyang ina at ngayon, magkasama, hahanap sila ng paraan para malampasan ang bangungot na naging buhay nila. Ngunit alam ni Jose na ang pinakamasama ay darating pa. Ang mga tanong na kailangang sagutin, ang mga katotohanang kailangang ibunyag, at ang pagtutuo sa isang babaeng akala niya ay kilala niya, ngunit sa katotohanan ay isang ganap na estranghero. Isang estrangherong may kakayahang gumawa ng mga bagay na hindi mailarawan ng isip. At habang lumalalim ang gabi sa Maynila at ang ospital ay nagpapatuloy sa kanyang gawain ng pagliligtas ng mga buhay at pagsaksi sa mga drama ng tao, nagsimulang maintindihan ni Jose Reyes na ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Isang paglalakbay patungo sa katotohanan, sa hustisya at marahil sa katubusan. Ngunit ito ay magiging isang mahaba, masakit na paglalakbay, puno ng mga revelasyon na magbabago sa lahat ng akala niyang alam niya tungkol sa pag-ibig, katapatan at kalikasan ng tao. At lahat ay nagsimula noong umagang iyon ng isang hindi maipaliwanag na likas na ugali ang nagdala sa kanya pabalik sa ospital. Isang likas na ugali na nagligtas sa buhay ng kanyang ina at nagwasak sa ilusyon ng kanyang sariling buhay. Ngunit habang lumalalim ang gabi at ang ospital ay nagpapatuloy sa kanyang palaging ritmo ng pangangalaga at mga emerhensya, pinahintulutan ni Jose ang kanyang sarili na malunod sa mga alaala na matagal na niyang pinigilan. Naalala niya ang araw na nakilala niya si Patricia sa isang corporate event sa isang hotel sa Bonifacio Global City na may tanawin ng isang parke.
Nakasuot siya ng isang dark blue na damit. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumabagsak sa perpektong alon sa kanyang mga balikat. Nang magtama ang kanilang mga mata sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jose ang isang bagay na akala niya ay tadhana. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiti na tila nagpapaliwanag sa buong bulwagan at lumapit na may hawak na isang baso ng alak. Mukha kang nawawala, sabi niya, ang boses ay malambing at nag-aanyaya. Unang beses mo sa ganitong uri ng event? Tumawa si Jose, kinakabahan ngunit nabighani. Ganun ba kahalata? At mula sa sandaling iyon, mahusay na hinabi ni Patricia ang kanyang sapot. Pinaramdam niya sa kanya na siya ay espesyal, natatangi, na para bang siya lamang ang lalaki sa silid na karapat-dapat sa kanyang atensyon. Nagtanong siya tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang mga pangarap, sa kanyang pamilya at tila tunay na interesado sa bawat sagot. Si Jose, na laging reserbado sa kanyang mga emosyon, ay natagpuan ang kanyang sarili na nagbubukas ng kanyang puso sa babaeng halos hindi niya kilala. Sa mga sumunod na buwan, ang kanilang relasyon ay isang roller coaster ng matinding damdamin. Si Patricia ay mapusok, demonstratibo, laging nagpaplano ng mga romantikong sorpresa. Mga weekend sa Tagaytay, mga hapunan sa liwanag ng kandila, sa mga nakatagong restaurant sa lungsod, mga sulat na iniiwan sa kanyang sasakyan na may mga matatamis na mensahe. Pakiramdam ni Jose ay bida siya sa isang pelikula, nabubuhay sa isang pag-iibigan na tila napakaganda para maging totoo. At marahil, sa pagbabalik tanaw ngayon, talagang napakaganda nito para maging totoo. Naalala niya ang unang pagkikita nila ni Aling Carmen. Kinakabahan si Jose, sabik na magustuhan ng dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay ang isa't isa. Dumating si Patricia sa bahay ng ina na may dalang isang bouquet ng bulaklak at isang strawberry cake na siya mismo ang gumawa. Binati niya si Aling Carmen ng isang mainit na yakap at ginugol ang buong hapon bilang perpektong manugang tumutulong sa kusina. Nagbibigay ng taus-pusong papuri sa dekorasyon ng bahay. Nagtatanong tungkol sa buhay ni Aling Carmen nang may tunay na interes. Nang umalis sila doon, masayang-masaya si Jose. Ang galing niya, Nay. Ano po sa tingin ninyo? Ngumiti si Aling Carmen, ngunit si Jose ngayon ay naaalala ang maliit na paghinto bago ang sagot. Mukha siyang napakabait, anak. Kung masaya ka, masaya na rin ako. Noon, hindi napansin ni Jose ang pag-aalinlangan. Hindi niya napansin na ang ngiti ng kanyang ina ay hindi ganap na umabot sa kanyang mga mata. Hindi niya naramdaman ang banayad na pag-aalala sa kanyang boses. Siya ay bulag, ganap na bulag sa pag-ibig, sa bago sa pakiramdam na sa wakas ay nakahanap na siya ng isang tao. Ngayon, nakaupo sa hindi komportabling upuan sa ospital, pinagmamasdan ng inang natutulog, napagtanto ni Jose kung gaano karaming senyales ang kanyang binaliwala. Hindi lamang mula sa kanyang ina, kundi mula rin sa kanyang sarili. May mga pagkakataon na may isang bagay sa loob niya ang nagtatanong, mga pagkakataon na ang maskara ni Patricia ay bahagyang dumulas at nakita niya ang isang kislap ng isang bagay na malamig, isang bagay na kinakalkula, ngunit palagi niyang itinataboy ang mga kaisipang iyon, laging naghahanap ng mga dahilan, laging pinipiling maniwala sa bersyon ni Patricia sa halip na magtiwala sa kanyang sariling mga likas na ugali. Ngunit habang lumalalim ang gabi at ang ospital ay nagpapatuloy sa kanyang palaging ritmo ng pangangalaga at mga emerhensya, pinahintulutan ni Jose ang kanyang sarili na malunod sa mga alaala na matagal na niyang pinigilan. Naalala niya ang araw na nakilala niya si Patricia sa isang corporate event sa isang hotel sa Bonifacio Global City na may tanawin ng isang parke. Nakasuot siya ng isang dark blue na damit, ang kanyang buhok ay maluwag na bumabagsak sa perpektong alon sa kanyang mga balikat. Nang magtama ang kanilang mga mata sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jose ang isang bagay na akala niya ay tadhana. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiti na tila nagpapaliwanag sa buong bulwagan at lumapit na may hawak na isang baso ng alak. Mukha kang nawawala, sabi niya, ang boses ay malambing at nag-aanyaya. Unang beses mo sa ganitong uri ng event? Tumawa si Jose, kinakabahan ngunit nabighani. Ganun ba kahalata? At mula sa sandaling iyon, mahusay na hinabi ni Patricia ang kanyang sapot. Pinaramdam niya sa kanya na siya ay espesyal, natatangi, na para bang siya lamang ang lalaki sa silid na karapat-dapat sa kanyang atensyon.
Nagtanong siya tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang mga pangarap, sa kanyang pamilya at tila tunay na interesado sa bawat sagot. Si Jose, na laging reserbado sa kanyang mga emosyon, ay natagpuan ang kanyang sarili na nagbubukas ng kanyang puso sa babaeng halos hindi niya kilala. Sa mga sumunod na buwan, ang kanilang relasyon ay isang roller coaster ng matinding damdamin. Si Patricia ay mapusok, demonstratibo, laging nagpaplano ng mga romantikong sorpresa. Dumating si Bea sa Maynila kinaumagahan na may mga matang pula sa kaiiyak sa eroplano. Nang pumasok siya sa kwarto ng ospital at nakita ang ina na nakahiga sa kama, maputla at marupok, bumagsak siya. Niyakap siya ni Jose at ang dalawang magkapatid ay nanatiling ganoon sa loob ng mahabang minuto, nagbabahagi ng sakit na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Matapos huminahon si Bea, dinala siya ni Jose sa cafeteria ng ospital. Doon, sa isang nakahiwalay na mesa, ikinuwento niya ang lahat. Bawat detalye ng nakakatakot na umagang yon, bawat segundo ng eksena na patuloy na umuulit sa kanyang isipan na parang isang horror film. Tahimik na nakinig si Bea, ang mukha ay lalong pumutla, ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang tasa ng kape na hindi man lang niya ginalaw. Paano, tanong niya sa wakas, ang boses ay paos. Paano nagagawa ng isang tao yon? Paano kayang tumingin ng isang tao sa isang walang kalaban-laban na matanda at magpasya na? Iyon ang sandali para tapusin ang kanyang buhay. Umiling si Jose, walang sagot. Tinanong niya ang sarili ng parehong tanong daan-daang beses sa nakalipas na 24 na oras at wala pa rin siyang nakitang anumang makatuwiran. Hindi baliw si Patricia, hindi siya siraulo. Siya ay kalkulado, malamig, isang taong maingat na nagplano sa sandaling iyon. At iyon sa paanuman ay mas nakakatakot kaysa sa anumang pagsabog ng kabaliwan. Dapat napansin ko, sabi ni Jose, ang boses ay puno ng kasalanan. Sinubukan akong bigyan ng babala ni nanay ng maraming beses at ako ayaw ko lang makinig. Inabot ni Bea ang kamay at hinawakan ang kamay ng kapatid. Jose, hindi mo maaaring sisihin ang iyong sarili sa hindi pag-iisip na ang iyong asawa ay may kakayahang gumawa ng ganong bagay. Walang sino man ang nag-iisip niyan. Walang sino man ang gumigising isang araw at iniisip na ang taong kasama niya sa kama ay maaaring isang tunay na banta. Ngunit dapat kong nakita ang mga senyales, iginiit niya. Dapat akong nagtanong, dapat akong nag-imbestiga nang magsimulang maging kakaiba ang mga bagay. Pinili kong baliwalain dahil mas madali, dahil ang pagharap ay mangangahulugan ng pag-amin na nagpakasal ako sa isang taong hindi ko talaga kilala. Nanahimik ang dalawa sa isang sandali, pinoproseso ang bigat ng katotohanan iyon. Pagkatapos ay nagtanong si Bea, at ngayon, ano ang mangyayari kay Patricia? Ipinaliwanag ni Jose na dinala siya ng pulisya para magbigay ng salaysay at iniimbestigahan ng mga autoridad ang kaso. Ibinigay na niya ang kanyang pahayag at kinumpirma rin ng mga doktor ang mga senyales ng pananakit kay Aling Carmen. May sapat na ebidensya, may mga saksi, mayroong hubad na katotohanan ng kanyang nasaksihan. Ngunit alam din ni Jose na ang proseso ay magiging mahaba, masakit, puno ng mga pagbabago. Hindi si Patricia ang tipo ng tao na madaling tatanggap ng pagkatalo. Lalaban siya, mamanipulahin niya, gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang sarili. At kailangan niyang maging handa na harapin hindi lamang ang babaeng siya, kundi pati na rin ang mga alaala ng babaeng akala niya ay siya. Tumingin si Bea sa kanyang kapatid na may determinasyon na hindi niya inaasahan. Mananatili ako dito, sabi niya, mananatili ako sa Maynila hanggat kinakailangan. Kailangan tayo ni nanay ngayon higit kailanman at hindi mo maaaring pagdaanan ito ng mag-isa. Naramdaman ni Jose na muling kumirot ang kanyang mga mata. Salamat, Bea. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Bumalik sila sa kwarto kung saan gising si Aling Carmen nakatingin sa bintana na may malayong ekspresyon. Nang makita niya ang dalawang anak na magkasamang pumasok, nagliwanag ang kanyang mukha sa isang mahinang ngiti. Mga anak ko, bulong niya, dumating kayo? Tumakbo si Bea sa tabi ng kama at niyakap ang ina ng may pag-iingat, sinusubukang hindi saktan ang marupok nitong katawan. Siyempre po, dumating kami, Nay. Palagi kaming nandito para sa inyo. Hinaplos ni Aling Carmen ang mukha ng anak at pagkatapos ay tumingin kay Jose. Napakaraming bagay sa kanyang mga mata, napakaraming bagay na gusto niyang sabihin, ngunit hindi niya alam kung paano. Lumapit si Jose at hinawakan ang kanyang kamay. Naipatawad po sa lahat, sa hindi paniniwala sa inyo, sa hindi pagpansin, sa pagpayag na umabot sa puntong ito ang mga bagay. Dahan-dahan siyang umiling. Anak,
wala kang kasalanan. May mga taong napakagaling magtago kung sino talaga sila. Nilinlang niya ang lahat. Sinubukan kitang bigyan ng babala, pero natakot din ako. Natakot na baka ako ang piliin mo at pagkatapos ay magsisi. Natakot na maging dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang kasal mo. Naramdaman ni Jose na sumikip ang kanyang dibdib. Nay, ang kasal ko kay Patricia ay matagal nang hindi nagtatagumpay. Ayaw ko lang aminin. Tumanggi akong makita ang katotohanan dahil mangangahulugan iyon na nabigo ako na gumawa ako ng maling desisyon. Nanatiling magkasama ang tatlo sa maliit na kwarto ng ospital, pinagbuklod ng isang pinagsasaluhang sakit, ngunit pati na rin ng isang pag-ibig na nakaligtas sa lahat. At doon, sa sandaling iyon ng ganap na kahinaan, napagtanto ni Jose kung gaano siya kalayo sa kanyang pamilya, kung gaano niya pinahintulutan si Patricia na paghiwalayin sila, na ihiwalay sila sa isa't isa. Sa mga sumunod na araw, habang pisikal na gumagaling si Aling Carmen, sinimulang imbestigahan ni Jose ang nakaraan. Kailangan niyang maintindihan, kailangan niyang malaman kung kailan eksaktong naging taong may kakayahang gumawa ng ganoong kakilakilabot na gawain si Patricia. O palagi ba siyang ganoon at hindi lang niya napansin? Nagsimula siyang makipag-usap sa mga taong kilala si Patricia bago siya. Mga kasamahan sa trabaho, mga dating kaibigan, kahit mga dating nobyo. At habang mas marami siyang natutuklasan, mas nagiging malinaw ang larawan at mas nakakatakot. Isang kasamahan sa trabaho ni Patricia na nagngangalang Fe ay pumayag na makipagkita kay Jose sa isang coffee shop sa Ayala Avenue. Siya ay isang babae sa kanyang 40, may seryosong anyo at tila hindi komportable sa pag-uusap na kanilang gagawin. Tingnan mo, Jose, nagsimula siya, kinakabahang hinahalo ang kanyang tasa ng cappuccino. Ayaw kong maniwala nang marinig ko kung ano ang nangyari, pero kasabay nito, hindi ako lubos na nagulat. Naramdaman ni Jose ang kilabot na dumaloy sa kanyang gulugod. Anong ibig mong sabihin? Bumuntong hininga si Faye. Si Patricia ay palaging komplikado, mayroon siyang kakayahang maging sobrang karismatiko kapag gusto niya, ngunit maaari rin siyang maging sobrang malupit. Nakita ko siyang sirain ang reputasyon ng mga kasamahan na itinuturing niyang banta, magkalat ng tsismis, manipulahin ang mga sitwasyon para sa kanyang kapakanan. Ginagawa niya ang lahat ng ito ng may ngiti sa mukha, laging pinapanatiling malinis ang kanyang mga kamay, laging ginagawang parang tapat lang siya o sinusubukang tumulong. Inaabsorb ni Jose ang bawat salita, pakiramdam niya ay nakikilala niya ang isang estranghero. At walang sino man ang kumumpronta sa kanya, may ilang sumubok, inamin ni Fe, pero napakagaling niyang ipagtanggol ang sarili. Laging may alternatibong kwento, laging kayang ibato ang sisi sa iba, at sa totoo lang, karamihan sa mga tao ay ayaw lang masangkot. Mas madaling manatili sa malayo, at ang mga relasyon niya, tanong ni Jose, bagaman isang bahagi niya ay ayaw malaman ang sagot. Nag-alinlangan si Fe ngunit nagpasya siyang magpatuloy. Naging nobyo niya ang isang lalaki dito sa kumpanya bago si Leo, pangit ang naging paghihiwalay nila. Sinabi pa niya na sinubukan niyang sirain ang kanyang karera nang mapansin niyang makikipaghiwalay na siya. Hindi ko alam ang lahat ng detalye pero umalis siya sa kumpanya pagkatapos noon at narinig kong lumipat siya sa ibang lungsod para lang magsimula ulit malayo sa kanya. Naramdaman ni Jose na bumaliktad ang kanyang sikmura. Siya ay bulag, ganap na bulag. Lahat ng mga babala ay naroon, pinili lang niyang huwag silang pansinin. Salamat sa pagsasabi nito sa akin, sabi niya. Bagaman hindi siya nakaramdam ng pasasalamat, naramdaman lamang niya ang isang malalim na kawalan, isang pakiramdam na ang lahat ng kanyang kamakailang nakaraan ay isang kasinungalingan. Ipinatong ni Fe ang kanyang kamay sa kanya, isang kilos ng pakikiisa. Jose, walang sinisisi sa iyo sa hindi pagkakita. Si Patricia ay noon napakagaling sa kanyang ginagawa, lumilikha siya ng isang katauhan na mahirap labanan. At kapag in love ka, kapag gusto mong maniwala sa pinakamabuti sa mga tao, mas mahirap makita ang katotohanan. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, mas lalong nalito si Jose. Itinayo niya ang isang buong buhay batay sa isang ilusyon at ngayon nawasak na ang ilusyon, hindi niya alam kung sino siya o kung ano ang dapat niyang gawin. Ngunit mayroon pang mga taong kailangan niyang pakinggan. Sa sumunod na linggo, natunton ni Jose si Leo, ang dating nobyo ni Patricia na binanggit ni Fe. Nakatira na siya ngayon sa Davao, nagtatrabaho sa isang kumpanya ng teknolohiya. Nang tumawag si Jose, nagalinlangan si Leo na magsalita, ngunit nang marinig kung ano ang nangyari kay Aling Carmen, pumayag siyang makipag-usap sa pamamagitan ng video call.
Ang lalaking lumitaw sa screen ay nasa mga 40, nagsisimula ng magkaroon ng uban sa kanyang mga sentido at mga matang may dalang lumang kalungkutan. Tingnan mo, Jose, nagsimula si Leo. Hinahaplos ang kanyang mukha. Labis kong ikinalulungkot ang nangyari sa iyong ina at sa isang paraan, hindi ako nagulat. Si Patricia ay palaging may kakayahang gumawa ng mga bagay na hindi man lang maisip ng mga normal na tao. Ikinuwento ni Leo ang kanyang istorya at nakinig si Jose sa lumalaking sindak. 2 taon silang magkasintahan at sa simula, lahat ay tila perpekto. Ngunit dahan-dahan sinimulang ipakita ni Patricia ang kanyang tunay na mukha. Siya ay sobrang kontrolado, gustong malaman kung nasaan siya bawat minuto, kung sino ang kausap niya, kung ano ang ginagawa niya. Kung babanggitin niya ang isang babaeng kasamahan sa trabaho, gagawa si Patricia ng mga dramatikong eksena, inaakusahan siya ng pagtataksil ng walang anumang ebidensya. Nang sa wakas ay nagpasya akong makipaghiwalay, nagpatuloy si Leo, ang boses ay naging mas tensyonado, hindi niya lang tinanggap. Nagsimula siyang magpakita sa trabaho ko, tumawag sa mga boss ko na nagsasabing gumagamit ako ng droga, na nagnanakaw ako sa kumpanya. Lahat kasinungalingan syempre, pero naitanim ang buto ng pagdududa, nasira ang reputasyon ko. Kinailangan kong umalis sa kumpanya sa lungsod, magsimula muli mula sa simula. At hindi mo siya kailanman isinumbong? Tanong ni Jose. Mapait na tumawa si Leo. Sinubukan ko, pero napakatalino niya. Hindi kailanman nag-iiwan ng ebidensya, laging may alibay, laging kayang gawing parang ako ang baliw, ang obsessed. Sa huli, tumakas na lang ako. Yun lang ang paraan para makawala sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap, nasusuka si Jose. Ilang buhay ang sinira ni Patricia, ilang tao ang nagdusa sa kanyang mga kamay, at bakit walang sino man ang nakapigil sa kanya bago umabot sa puntong ito. Ibinahagi niya ang mga impormasyong ito sa delegado na idinagdag ang mga ito sa lumalaking dosye tungkol kay Patricia. Bawat bagong revelasyon ay nagpinta ng isang mas madilim, mas nakakabahalang larawan. Hindi ito simpleng isang babae na gumawa ng isang kahindik-hindik na gawain sa isang sandali ng galit. Ito ay isang taong may itinatag na pattern ng mapanirang pag-uugali, isang taong sistematikong minamanipula at sinasaktan ang mga tao sa kanyang paligid. Ngunit isang tao ang determinado na huwag siyang hayaang lumubog, si Bea. Siya ang naging bato kung saan siya sumandal, ang lakas na nagpapanatili sa kanya na nakatayo kapag lahat sa loob niya ay gustong gumuho. Inalagaan niya ang ina, inayos ang mga praktikal na bagay, nakipag-ugnayan sa mga abogado at autoridad at nakahanap pa rin ng oras para tiyakin na si Jose ay kumakain, natutulog, nabubuhay. Isang gabi habang nasa bahay sila ni Aling Carmen na sa wakas ay nakalabas na sa ospital, nagtanong si Bea ng isang tanong na iniiwasan ni Jose. Mahal mo pa ba siya? Nanahimik si Jose ng matagal, nakatingin sa tasa ng tsaa na hawak niya sa kanyang mga kamay. Hindi ko alam, inamin niya sa wakas. Minahal ko ang taong akala ko ay siya, ngunit ang taong iyon ay hindi kailanman umiral. Kaya sa tingin ko in love ako sa isang pantasya, sa isang maingat na itinayong kasinungalingan. At hindi ko mahal ang taong tunay na siya. Hindi ko man lang kilala kung sino ang taong iyon. Tumango si Bea, nauunawaan. Alam mo na kailangan mo ng profesional na tulong para iproseso ang lahat ng ito, di ba? Hindi ito isang bagay na malalampasan mo lang ng mag-isa. Alam ni Jose na tama siya. Nagsimula na siyang maghanap ng mga therapist na dalubhasa sa trauma at mapang-abusong relasyon. Dahil habang mas nag-iisip siya, mas napagtanto niya na ang kanyang kasal kay Patricia ay eksaktong ganoon, mapang-abuso. Minanipula niya ang kanyang persepsyon ng realidad, inihiwalay siya sa pamilya, kinontrol ang mga aspeto ng kanyang buhay sa mga banayad ngunit mapanirang paraan. Naging biktima siya ng isang uri ng karahasan na hindi nag-iiwan ng pisikal na marka ngunit sumisira sa loob. At ang pinakanakakatakot ay hindi man lang niya ito napansin. Ginawa niyang normal ang mga pag-uugali na hindi dapat maging normal, tinanggap niya ang mga pagtrato na hindi niya dapat tinanggap. At ngayon, sa pagbabalik tanaw, malinaw niyang nakikita ang pattern, ang pagunlad, ang paraan kung paano niya dahan-dahang sinira ang kanyang autonomiya at ang kanyang pagkatao.
Ilang araw pagkatapos, nakatanggap si Jose ng tawag mula sa delegadong responsable sa kaso. Ginoong Reyes, kailangan nating mag-usap. May ilang mga development na kailangan ninyong malaman. Pumunta si Jose sa istasyon ng pulisya. Ang puso ay mabigat sa pangamba. Ano pa kaya ang maaaring mangyari? Ano pa ang kailangan niyang matuklasan tungkol sa babaeng naging asawa niya? Ang delegado, isang lalaki, sa katanghaliang gulang na may pagod ngunit mabait na tingin, ay tinanggap siya sa kanyang opisina at nagalok ng kape. Tumanggi si Jose. Gusto lang niyang malaman kung ano ang nangyayari. Ginoong Reyes, nagsimula ang delegado sa aming investigasyon. Natuklasan namin ang ilang bagay na maaaring may kaugnayan. Ang inyong asawa, si Patricia, ay may kasaysayan na maaaring hindi ninyo alam. Naramdaman ni Jose ang lamig na dumaloy sa kanyang katawan. Anong uri ng kasaysayan? Binuksan ng delegado ang isang folder at nagsimulang magbasa. May mga tala ng mga naunang reklamo, dalawang magkaibang tao sa magkaibang panahon ng kanyang buhay ang lumapit sa mga autoridad na nagsasabing gumawa siya ng mga pagbabanta. Ang isa sa mga reklamo ay binawi, ang isa ay walang nangyari dahil walang sapat na ebidensya. Ngunit may isang pattern ng agresibo at mapanlinlang na pag-uugali. Pakiramdam ni Jose ay nawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Paano niya hindi nalaman ito? Paano niya ito itinago sa kanya? Na para bang binabasa ang kanyang mga iniisip, nagpatuloy ang delegado. Ang mga reklamo ay ginawa sa ibang lungsod bago siya lumipat sa Maynila. At tila napakaingat niya sa pagbuo muli ng kanyang imahe dito. Bagong trabaho, bagong mga kaibigan, bagong buhay. Ito ay isang karaniwang taktika ng mga taong may ganitong profile. Haplos ni Jose ang kanyang mukha, pagod na pagod, at ngayon, anong mangyayari ngayon? Ngayon, sabi ng delegado, pinapalambot ang boses, meron kaming sapat na ebidensya para kasuhan ang inyong asawa. Ang ginawa niya sa ospital ay napakabigat at sa inyong salaysay, sa mga salaysay ng mga doktor at sa kasaysayang ito, meron kaming matibay na kaso. Ngunit kailangan kong maging handa kayo. Ang proseso ay magiging mahirap. Ipagtatanggol niya ang sarili, susubukang siraan kayo, gagawin niya ang lahat para protektahan ang sarili. Tumango si Jose, nararamdaman ang determinasyon na lumalaki sa loob niya. Handa ako. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang aking ina at para tiyakin na hindi na muling magagawa ni Patricia ito sa sinuman. Nang umalis siya sa istasyon ng pulisya, naramdaman ni Jose ang isang kakaibang halo ng ginhawa at takot. Ginhawa dahil sa wakas ay nalalantad na ang katotohanan. Dahil sa wakas ay haharapin ni Patricia ang mga kahihinatnan ng kanyang mga gawa. Ngunit takot din dahil alam niyang ang pinakamasama ay darating pa. Ang huling paghaharap, ang sandali kung kailan kailangan niyang tumingin sa kanya sa mata at tanggapin na ang babaeng minahal niya ay hindi kailanman umiral. Nang gabing iyon, pabalik sa bahay ng ina, umupo si Jose sa tabi niya sa sala. Umalis si Bea para bumili ng mga groceries at ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang araw na sila lang ni Aling Carmen ang magkasama. Nakarecover na siya sa pisikal, ngunit nakikita ni Jose na sariwa pa rin ang mga emosyonal na peklat. Nang nagsimula siya, binabasag ang katahimikan. Kailangan ko pong sabihin ninyo sa akin lahat kung ano ang ginawa ni Patricia, kung ano ang sinabi niya, kung paano niya kayo tinatrato kapag wala ako. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Tumingin si Aling Carmen sa anak at sa kanyang mga mata ay may halo ng ginhawa at kalungkutan. Hinihintay niya ang pag-uusap na yon, ngunit kinatatakutan din niya ito. Anak, nagsimula siya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Ang totoo, simula pa lang, mula nang lumipat kayo dito, tinatrato niya ako na parang isang problema na kailangang lutasin. Hindi siya kailanman naging hayagang malupit, hindi sa harap ng iba. Ngunit kapag kami lang ang magkasama, nagbabago siya ng husto. Nakinig si Jose. Bawat salita ay parang saksak sa kanyang puso. Sinasabi niya sa akin na pabigat ako, na nakakasagabal ako sa buhay ninyo, na dapat akong humanap ng sarili kong tirahan at iwan kayo sa kapayapaan. Nagsasalita siya ng may ganong kalamig, ganong kalkuladong tono na minsan ay iniisip ko kung nag-i-imagine lang ako. Ngunit hindi. Alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Tanong ni Jose, ang boses ay nanginginig. Bakit ninyo tiniis ang lahat ng ito ng mag-isa? Hinawakan ni Aling Carmen ang kamay ng anak. Dahil natakot ako, Jose. Natakot na baka hindi ka maniwala sa akin. Natakot na maging dahilan kung bakit matatapos ang kasal mo. Natakot na mawala ka. Napakarami ko nang nawala sa buhay. Hindi ko kayang isipin na mawala pa ang aking anak. Niyakap ni Jose ang ina at sabay silang umiyak.
Inilalabas ang mga buwan ng pinipigilang sakit, ng mga pilit na katahimikan, ng mga hindi nasabing katotohanan. At doon sa yakap na yon, gumawa sila ng isang tahimik na kasunduan. Wala ng mga lihim, wala ng katahimikan, hindi na muling hahayaan na may maghiwalay sa kanila. Nang bumalik si Bea, natagpuan niya silang magkasama sa sala at nang hindi nangangailangan ng mga salita, naintindihan niya kung ano ang nangyari. Sumama siya sa kanila at ang pamilya Reyes, wasak ngunit hindi nawasak, ay nagsimula sa mahabang proseso ng paghilom. Alam nilang ang daan sa hinaharap ay magiging mahirap, puno ng mga hamon at sakit. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, magkasama sila pinagbuklod ng katotohanan at ng pag-ibig na laging naroroon sa pagitan nila. At iyon, alam nila, ay mas malakas kaysa sa anumang kadiliman na dinala ni Patricia sa kanilang buhay. Ang mga sumunod na linggo ay isang ipo-ipo ng mga emosyon, revelasyon at mahihirap na desisyon. Nakahanap si Jose ng isang therapist na dalubhasa sa mga mapang-abusong relasyon, si Dr. Paulo Reyes, isang 60 taong gulang na lalaki na may mga dekada ng karanasan sa pagtulong sa mga biktima na muling buuin ang kanilang buhay. Sa mga sesyon na ginaganap 2 beses sa isang linggo sa isang maginhawang silid sa Legazpi Village, Makati, sinimulan ni Jose na lansagin piraso-piraso ang emosyonal na konstruksyon na nilikha ni Patricia sa kanyang paligid. Jose, sabi ni Dr. Paulo Reyes sa isa sa mga sesyon, kailangan mong maintindihan na ang nangyari sa iyo ay hindi mo kasalanan. Ang mga taong tulad ni Patricia ay napakahusay sa paglikha ng mga alternatibong realidad sa pagpaparamdam sa kanilang mga biktima na magduda sa kanilang sarili. May pangalan iyan, psikolohikal na manipulasyon. At isa ito sa mga pinakamasalimuot na paraan ng pagkontrol. Inaabsorb ni Jose ang bawat salita, sinusubukang ilagay ang mga piraso ng kanyang nakaraan sa isang bagong konteksto. Nagsimula siyang makakita ng mga pattern na dati tila hindi nakakapinsala. Ang paraan kung paano palaging pinaparamdam ni Patricia sa kanya na siya ang may kasalanan kapag binibisita niya ang kanyang ina. Ang paraan kung paano niya siya inilalayo sa mga dating kaibigan, laging naghahanap ng mga depekto sa kanila, laging lumilikha ng maliliit na alitan na nagiging sanhi ng paglayo ni Jose. Ang paraan kung paano niya kinokontrol ang pananalapi ng mag-asawa, laging sinasabing organisado lang siya, ngunit sa katotohanan ay pinapanatili siyang nakadepende sa kanya sa mga banayad na paraan. Pakiramdam ko'y isang tanga. Ako, inamin ni Jose minsan, ang boses ay puno ng pagkadismaya. Paano ko hindi nakita? Paano ko hinayaan itong mangyari? Yumuko si Dr. Paulo Reyes, ang tingin ay mabait ngunit matatag dahil ikaw ay isang tao, Jose. Dahil nagmahal ka at nagtiwala. At walang kahihiyan doon. Ang kahihiyan ay nasa kanya, hindi sa iyo. Siya ang pumili na manipulahin, manlinlang at sa huli ay subukang magdulot ng hindi na maayos na pinsala. Ikaw ay biktima, hindi kasabwat. Ang mga salitang iyon na inuulit sa iba't ibang paraan sa mga sesyon ay dahan-dahang nagsimulang tumagos sa layer ng kasalanan na dala ni Jose. Napagtanto niya na masyado siyang mahigpit sa kanyang sarili. Inaako ang mga responsibilidad na hindi sa kanya. At bagaman hindi ganap na nawala ang kasalanan, nagsimula itong magbago sa isang bagay na iba, determinasyon. Determinasyon na makamit ang hustisya, protektahan ang ina, at hindi na muling payagan ng sinuman na manipulahin siya sa ganoong paraan. Samantala, umuusad ang legal na proseso laban kay Patricia. Ang abogado ni Jose, si Ateo Marcelino Fondevilla, ay isang metikulosong at bihasang lalaki, kilala sa kanyang husay sa mga komplikadong kaso na may kinalaman sa karahasan sa pamilya. Inirekomenda siya ni Bea na alam ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng mga kasamahan sa trabaho. Ginoong Reyes, sabi ni Atty. Marcelino sa isang pulong sa kanyang opisina sa sentro ng Maynila, mayroon tayong napakatibay na kaso. Ang mga ebidensya ay matibay, ang mga testimonya ay malinaw, at ang kasaysayan na natuklasan ng pulisya tungkol kay Patricia ay lalong nagpapatibay sa ating posisyon. Ngunit kailangan ko kayong bigyan ng babala, kinuha niya ang isa sa mga pinakamahusay na abogado ng depensa sa lungsod. Hindi magiging madali ang proseso. Inaasahan na ito ni Jose, hindi kailanman gagawa si Patricia ng anumang bagay ng kalahati at ang pagtatanggol sa sarili mula sa mga seryosong akusasyon ay tiyak na mangangailangan ng pinakamahusay na mga mapagkukunan na kanyang makukuha.
Ang ikinababahala ko, sabi ni Jose, ay hindi ang proseso mismo. Ito ay kung ano ang maaari niyang subukang gawin sa pansamantala. Kaya niyang mag-imbento ng mga kwento, manipulahin ang mga tao, lumikha ng mga salaysay na magmumukha siyang biktima. Tumango si Attorney Marcelino, nauunawaan. Iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangan nating maging maingat. Idodokumento natin ang lahat, titiyakin natin na bawat interaksyon, bawat pagtatangkang makipag-ugnayan ay maitatala at makikipagtulungan tayo sa pulisya para tiyakin na laging protektado ang inyong ina. At yun mismo ang kanilang ginawa. Mayroon ng mga protective measures si Aling Carmen at pinagbawalan si Patricia na lumapit sa kanya o subukan ang anumang uri ng pakikipag-ugnayan. Pinalitan na rin ni Jose ang mga kandado ng bahay, nag-install ng mga security camera at may direktang numero na tatawagan kung may mangyari. Hindi siya magsasapalaran. Ngunit si Patricia, tulad ng inaasahan, ay hindi tahimik. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, nagsimula siyang bumuo ng isang depensa batay sa isang ganap na naiibang salaysay. Sinasabi niya na inaayos lamang niya ang unan ni Aling Carmen na may hindi pagkakaunawaan na mali ang interpretasyon ni Jose sa sitwasyon dahil siya ay stressed at pagod. Inilalarawan niya ang sarili bilang isang dedikadong manugang na hindi makatarungang inakusahan at si Aling Carmen bilang isang nalilitong matanda na walang kalinawan tungkol sa kung ano talaga ang nangyari. Ito ay isang matapang na estratehiya at kailangang aminin ni Jose bahagyang epektibo. Ilang tao, lalo na ang mga hindi nakakaalam ng buong kwento, ay nagsimulang magtanong kung marahil lang ay talagang isang hindi pagkakaunawaan. Tutal, si Patricia ay palaging napaka-charming, napakamahal ng lahat. Paano magagawa ng isang tulad niya ang isang bagay na napakalagim? Ngunit alam ni Jose ang katotohanan. At mayroon siyang mga saksi. Ang mga doktor na sumuri kay Aling Carmen kaagad pagkatapos ng insidente ay nakahanap ng mga marka na naaayon sa matagal na presyon, mga senyales ng pagpupumiglas, mga pisikal na ebidensya na ganap na sumasalungat sa salaysay ni Patricia. At mayroon ding sarili niyang testimonya, detalyado at pare-pareho na naglalarawan kung ano mismo ang kanyang nakita noong umagang iyon. Sa panahon ng magulong panahong ito, sinimulang muling kumonekta si Jose sa mga taong nawala sa kanya sa panahon ng kasal. Mga dating kaibigan, mga kasamahan sa kolehiyo kahit ilang malayong kamag-anak. At sa pamamagitan ng mga muling koneksyon na ito, napagtanto niya kung gaano siya naging isolated dahil kay Patricia. Palagi siyang may dahilan para hindi dumalo sa mga social event, laging naghahanap ng mga dahilan para silang dalawa lang ang magkasama, laging nagtatanim ng mga buto ng pagdududa tungkol sa mga intensyon ng ibang tao. Isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan sa kolehiyo, si Philip, ay inimbitahan siya para sa isang informal na hapunan sa kanyang bahay sa poblasyon Makati. Nag-alinlangan si Jose sa simula, pakiramdam pa rin ay marupok at lantad. Ngunit hinikayat siya ni Bea na pumunta. Kailangan mong alalahanin na may buhay sa labas ng bangungot na ito. Sabi niya, kailangan mong alalahanin kung sino ka bago si Patricia. Ang hapunan ay nakakagulat na nakakaginhawa. Sina Philip at ang kanyang asawa si Marina ay mga tunay at mapag-arugang tao. Hindi sila nagtanong ng maraming tanong, hindi pinilit ang mahihirap na pag-uusap. Inalok lamang nila ang kanilang presensya, kanilang pagkakaibigan, kanilang suporta. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, tumawa si Jose. Hindi isang pilit o formal na tawa, kundi isang tunay na tawa mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Pare, sabi ni Philip, nang mag-isa sila sa hardin, nakatingin sa kalangitan ng Maynila sa gabi. Alam ko nun pa na may mali sa kanya, pero mukha kang masaya sa simula kaya inisip ko na baka impression ko lang. Tumingin si Jose sa kaibigan, nagulat. Alam mo, nagkibit balikat si Philip. Hindi ko alam kung ano eksakto pero mayroon. Ang paraan kung paano kanya palaging kinokontrol ng banayad, kung paano palaging kailangang sa paraan niya. Sinubukan kong sabihin minsan, naaalala mo, pero naging defensive ka, kaya hinayaan ko na lang. Pasensya na kung hindi ako nagpumilit. Umiling si Jose, huwag kang humingi ng tawad. Hindi rin ako makikinig, bulag ako, ganap na bulag. At isang bahagi ko pa rin ang nagtatanong kung paano ko hinayaan itong mangyari. Ipinatong ni Philip ang kanyang kamay sa balikat ng kaibigan. Tingnan mo, hindi ako psychologist pero alam kong napakagaling ng mga taong iyon sa kanilang ginagawa.
Pinapaniwala ka nila sa isang realidad na hindi umiiral at kapag nasa loob ka, imposibleng makita mula sa labas. Pero ngayon, nasa labas ka na, Jose, at ginagawa mo ang lahat ng tama. Pinoprotektahan mo ang iyong ina, hinahanap mo ang hustisya, inaalagaan mo ang iyong sarili. Yun ang mahalaga, ang pag-uusap na yon ay naging isang turning point para kay Jose. Nagsimula siyang maintindihan na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pag-uusig kay Patricia o pagprotekta kay Aling Carmen. Ito ay tungkol din sa muling pagbuo ng kanyang sarili, sa muling pagtuklas kung sino siya nang walang nakalalasong impluensya na bumalot sa kanyang buhay sa loob ng mahabang panahon. Isa sa mga pinakamahirap na bagay na kinaharap ni Jose ay ang pagkaunawa kung gaano karaming bahagi ng kanyang sarili ang nawala sa panahon ng kasal. Sa isang partikular na matinding sesyon kay Dr. Paulo Reyes, sinimulan niyang ilista ang lahat ng mga bagay na tinalikuran niya dahil kay Patricia. Ang kanyang mga libangan, kanyang mga kaibigan, kahit mga aspeto ng kanyang personalidad na itinuturing niyang hindi angkop o abala. Dati akong nakakatawa, sabi ni Jose, ang boses ay puno ng sorpresa sa pagtuklas na ito. Pinapatawa ko ang mga tao pero palaging sinasabi ni Patricia na ang mga biro ko ay immature na kailangan kong maging mas seryoso, mas profesional. Kaya huminto na lang ako, huminto sa pagbibiro, huminto sa pagiging spontaneous, huminto sa pagiging ako. Tumango si Dr. Paulo Reyes, kinikilala ang pattern. Ito ay isang karaniwang aspeto ng psikolohikal na pang-aabuso, Jose. Ang nang-aabuso ay dahan-dahang hinuhubog ang biktima, inaalis piraso-piraso ang mga katangian na ginagawang natatangi ang taong iyon hanggang sa manatili na lamang ang isang pinaliit, kontroladong bersyon. Ngunit ang magandang balita ay ang mga bahaging iyon mo ay hindi nawala. Pinigilan lamang ang mga ito at maaari mo silang bawiin. At yun mismo ang sinimulang gawin ni Jose. Muli siyang nagbiro, sa simula ay pakiramdam ay kakaiba at hindi komportable, ngunit dahan-dahang binabawi ang gaan na nawala sa kanya. Nagsimula siyang magsuot ng mas makukulay na damit sa halip ng mga neutral at konserbatibong kulay na palaging iginigiit ni Patricia. Maliliit na paghihimagsik, maliliit na muling pag-angkin ng kanyang pagkakakilanlan. Nagsimula rin siyang magsulat. Sa panahon ng kasal, nilibak ni Patricia ang kanyang mga sinulat, sinasabing ang mga ito ay pretensyosong masining at walang praktikal na layunin. Itinago ni Jose ang kanyang mga kuwaderno sa ilalim ng isang drawer at hindi na muling hinawakan. Ngunit ngayon, kinuha niya ang mga ito, binabasa ang mga lumang teksto ng may bagong mga mata. May talento doon, may passion, may isang boses na karapat-dapat pakinggan. Bumili siya ng isang bagong kuwaderno na may takip na kayumangging katad at nagsimulang magsulat muli. Sa simula, mga fragment lamang ito, mga malayang kaisipan tungkol sa kanyang pinagdadaanan, ngunit dahan-dahan nagsimulang dumaloy ng mas malaya ang mga salita. Sumulat siya tungkol sa sakit, sa pagtataksil, sa paglalakbay ng muling pagtuklas, at sa proseso ng pagsusulat, nagsimula siyang magproseso at maghilom. Isang gabi, ipinakita niya ang ilan sa kanyang mga sinulat kay Bea. Tahimik itong nagbasa at nang matapos, may mga luha sa kanyang mga mata. Jose, ang ganda nito, ang lakas nito. Mayroon kang tunay na talento. Bakit ka huminto sa pagsusulat? Ikinuwento ni Jose ang mga komento ni Patricia kung paano niya minamaliit ang isang bagay na napakahalaga sa kanya. Umiling si Bea nang may galit. Alam na alam niya kung ano ang gagawin para sirain ka sa loob, hindi ba? Hinahanap niya ang mga bagay na mahal mo at ginagawa itong maliit, walang halaga. Pero hindi kailanman. Bumalik siya sa pag-eehersisyo, isang bagay na tinalikuran niya sa panahon ng kasal dahil palaging naghahanap si Patricia ng mga dahilan para manatili siya sa bahay. Nagsimula siyang tumakbo sa isang parke sa Quezon City tuwing Sabado ng umaga, nararamdaman ang sariwang hangin na pumupuno sa kanyang mga baga at ang kalinawan na bumabalik sa kanyang isipan. Ipinagpatuloy niya ang mga dating libangan tulad ng pagtugtog ng gitara, isang bagay na gustong-gusto niyang gawin ngunit isinantabi dahil sinabi ni Patricia na nakakairita ang tunog. Maliliit na kalayaan, maliliit na muling pag-angkin ng sarili. Ngunit sa gitna ng muling pagbuo na ito, may mga sandali ng kahinaan. Mga gabi na nagigising siyang pawis na pawis, inuulit ang eksena sa ospital. Mga araw na ang galit ay napakatindi na halos hindi siya makagalaw. Mga sandali na ang kalungkutan sa pagkawala ng akala niya ay mayroon siya ay napakalaki. Sa isa sa mga mahihirap na gabing yon, nakaupo siya sa sala ng bahay ng ina, hindi makatulog nang bumaba si Bea sa hagdan. Umupo siya sa tabi niya,
Nang walang sinasabi, nag-aalok lamang ng kanyang presensya. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita si Jose. Napanaginipan ko siya, inamin niya, hindi ang tunay na Patricia kundi ang Patricia na akala ko ay kilala ko. Ang ngumingiti sa akin tuwing umaga, ang yumayakap sa akin pagdating ko sa bahay. At sa panaginip, lahat ay perpekto. At nang magising ako at maalala ang realidad, para bang nawala ko siya ulit. Hinawakan ni Bea ang kamay ng kapatid. Nagluluksa ka, Jose. Nagluluksa para sa taong akala mo ay siya, para sa buhay na akala mo ay mayroon ka. At iyan ay ganap na normal. Hayaan mong maramdaman mo iyan. Huwag mong subukang pigilan o pabilisin ang proseso. Kailangang maramdaman ang sakit para gumaling. Tumango si Jose, tahimik na luha ang dumadaloy sa kanyang mukha. Paano ka naging ganyan katalino, Bea? Malungkot siyang ngumiti. Hindi ako matalino. Mahal lang kita at gusto kitang makitang maayos. At alam kong magiging maayos ka. Matatagalan, magiging mahirap, pero makakarating ka doon. Habang hinaharap ni Jose ang kanyang sariling mga panloob na laban, dumadaan din si Aling Carmen sa kanyang proseso ng paghilom, nagsimula na rin siyang mag-therapy, pinagtatrabahuhan ang trauma ng kanyang pinagdaanan, nagsasalita siya tungkol sa kanyang mga takot, tungkol sa mga gabi na halos hindi siya makatulog dahil natatakot siyang bumalik si Patricia, tungkol sa kasalanan na nararamdaman niya sa pagdadala ng taong iyon sa buhay ng kanyang anak. Ngunit malakas si Aling Carmen. Palagi siyang ganoon at dahan-dahan sa suporta ng kanyang mga anak at ng therapy, nagsimula siyang bawiin ang kanyang panloob na kapayapaan. Bumalik siya sa pagdalo sa simbahan na laging niyang mahal, muling kumonekta sa mga dating kaibigan at nagsimula pang ang sumali sa isang grupo ng pagniniting sa community center ng kanilang lugar. Isang hapon habang nagniniting ng isang scarf sa sala, sinabi niya kay Jose, "Alam mo anak, may natutunan ako sa lahat ng ito. Natutunan ko na may kasamaan, oo, pero natutunan ko rin na mas malakas ang pag-ibig. Tingnan mo tayo dito, tingnan mo kung paano nagkaisa ang ating pamilya. Sinubukan tayong sirain ni Patricia pero sa totoo lang pinalakas niya tayo." Tumingin si Jose sa ina ng may paghanga. "Paano po kayo nagiging ganyan kalakas?" Ngumiti si Aling Carmen, "Dahil mayroon ako sa inyo. Dahil alam kong sa kabila ng lahat, magiging maayos tayo. At dahil pinipili kong huwag hayaan na ang kanyang kadiliman ay patayin ang ating liwanag." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw kay Jose sa loob ng ilang araw. Napagtanto niya na ang kanyang ina na labis na nagdusa, na naging target ng labis na puot, ay nagawang panatilihin ang kanyang pagkatao, kanyang kabutihan, kanyang kakayahang magmahal, at kung kaya niya iyon, kaya niya rin. Nalalapit na ang paglilitis. Pinapanatili silang updated ni Attorney Marcelino sa bawat development, bawat galaw ng depensa ni Patricia. Patuloy niyang itinatanggi ang mga akusasyon, patuloy na hinahabi ang kanyang sapot ng kasinungalingan. Ngunit matibay ang mga ebidensya at kumpiyansa si Teodoro Marcelino. Sa bisperas ng paglilitis, binisita ni Jose ang puntod ng kanyang ama. Nawalan siya ng ama noong 15 taong gulang pa lamang siya at mula noon siya na ang nag-aalaga sa kanyang ina. Umupo siya sa damuhan sa tabi ng lapida at nagsalita ng mahina. "Tay, sinira ko ang lahat. Nagdala ako ng masamang tao sa ating pamilya, isang taong nanakit kay nanay na halos gumawa ng hindi maisip. Dapat sana ay mas maingat ako, dapat sana ay mas naprotektahan ko siya." Nanatili siya roon ng matagal, hinahayaang malayang bumagsak ang mga luha. At pagkatapos, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Para bang nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ama, sinasabing okay lang na ginawa niya ang kanyang makakaya, na ngayon ay may pagkakataon siyang ituwid ang mga bagay. Nang bumalik siya sa bahay, iba na siya. Mas kalmado, mas nakasentro, handa na harapin kung anuman ang darating. Dahil hindi siya nag-iisa, meron siyang si Bea, meron siyang si Aling Carmen, meron siyang mga tunay na kaibigan, meron siyang mga profesional na sumusuporta sa kanya at mayroon siyang katotohanan sa kanyang panig. Nang gabing yon, silang tatlo, si Jose, si Bea at si Aling Carmen ay sabay-sabay na naghapunan. Nag-usap sila tungkol sa mga magagaang bagay, tumawa sa mga lumang alaala, gumawa ng mga plano para sa hinaharap. At sa unang pagkakataon mula noong nakakatakot na umagang iyon sa ospital, naramdaman ni Jose ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng ilang buwan: pag-asa. Ang pag-asa na anuman ang mangyari sa paglilitis, magiging maayos sila dahil mayroon sila sa isa't isa. At iyon sa huli ang tanging mahalaga. Ang araw ng paglilitis ay dumating na kulay abo sa Maynila.
Makakapal na ulap ang bumabalot sa langit, nagbabantang umulan na parabang kinikilala mismo ng lungsod ang bigat ng mangyayari. Maagang nagising si Jose, hindi makatulog pagkalipas ng alas 5 ng umaga. Maingat siyang nagbihis, pinili ang isang madilim na suite na iminungkahi ni Atty. Marcelino. Mahinahon, magalang, ngunit matatag. Naghanda si Bea ng almusal para sa lahat, bagaman walang gaanong gana. Halatang kinakabahan si Aling Carmen, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tasa ng tsaa. Umupo si Jose sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi niyo po kailangang pumunta kung hindi niyo pa po kaya, malumanay niyang sabi, kami na ni Bea ang bahala sa lahat. Ngunit umiling si Aling Carmen ng may determinasyon. Hindi anak, kailangan kong naroroon. Kailangan kong tumingin sa kanyang mga mata at ipakita na nakaligtas ako, na hindi niya ako nagawang sirain. Kailangan kong gawin ito para sa aking sarili. Naramdaman ni Jose ang isang malaking pagmamalaki sa kanyang ina sa sandaling iyon. Siya ay maliit, marupok sa hitsura, ngunit mayroon siyang panloob na lakas na hindi matitinag. Kung gayon, sabay tayong pupunta, sabi niya, tayong tatlo magkakasama. Ang korte ay nasa sentro ng lungsod, isang kahangahangang gusali na nag-iingat ng mga kwento ng mga naitamang kawalang katarungan at mga nahusgahang krimen. Pagpasok nila, nakita ni Jose si Patricia sa unang pagkakataon mula noong umagang iyon sa ospital. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang abogado, nakasuot ng konserbatibong damit, nakatali ang buhok, magaan ang makeup, malinaw na pinili niya ang isang anyo na nagpapahiwatig ng kahinaan ng kawalang malay. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Jose ang isang bagay sa mga ito na nagpakilabot sa kanya. Hindi ito pagsisisi, hindi ito takot, ito ay galit. Isang malamig at kalkuladong galit, ang galit ng isang taong naniniwala na siya ay pinagkaitan ng katarungan hindi dahil sa gumawa siya ng mali, kundi dahil nahuli siya. Nagsimula ang paglilitis sa mga karaniwang pormalidad. Ang hukom, si Judge Augusto Rivera, ay isang lalaki sa kanyang 60, kilala sa kanyang pagiging patas at higpit. Binasa niya ang mga akusasyon ng may malinaw at matatag na boses at idineklara ni Patricia ang sarili na inosente. Ang kanyang boses ay matatag at kapanipaniwala. Ang piskal, si Prosecutor Ricardo Santos, ay metikuloso sa kanyang presentasyon. Iniharap niya ang mga medikal na ebidensya, ang mga testimonya ng mga profesional sa kalusugan na nag-asikaso kay Aling Carmen, ang mga larawan ng mga marka sa kanyang mukha at leeg. Idinitalya niya ang kasaysayan ni Patricia, ang mga naunang reklamo, ang pattern ng mapanlinlang at agresibong pag-uugali. At pagkatapos ay dumating ang sandali na pinakakinatatakutan ni Jose, ang kanyang sariling testimonya. Umakyat siya sa witness stand na nanginginig ang mga binti, ramdam ang bigat ng lahat ng mga mata sa kanya, ginabayan siya ng piskal sa pamamagitan ng maingat na inihandang mga tanong at sumagot si Jose ng may katapatan, inuulit ang nakakatakot na umagang iyon sa bawat masakit na detalye. Nang matapos akong magkwento, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na hindi ko pa nakita dati. O marahil ay laging naroon at ayaw ko lang makita. Walang pagsisisi, walang pagkabigla sa kanyang ginagawa. Mayroon lamang galit dahil naantala siya. Ang abogado ng depensa ni Patricia, si Atty. Alvaro Teixeira, ay kilala sa kanyang pagiging agresibo sa korte. Sa panahon ng cross-examination, sinubukan niyang siraan si Jose na nagmumungkahi na siya ay emosyonal na hindi matatag, na ang kanyang perception ay nabaluktot ng stress. Ginoong Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing, ngunit may talim ng bakal. Hindi ba totoo na kayo at ang inyong asawa ay dumadaan sa mga problema sa pagsasama, na may tensyon sa relasyon? Huminga ng malalim si Jose, naaalala ang mga payo ni Atty. Marcelino. Oo, may tensyon, ngunit hindi nito binabago ang aking nakita. Hindi nito binubura ang katotohanan na sinusubukan niyang sakalin ang aking ina. Nagpatuloy ang abogado, sinusubukang lumikha ng mga pagdududa. At hindi ba posible na dahil sa tensyon na iyon, mali ang inyong interpretasyon sa sitwasyon, na ang inyong asawa ay tunay na sinusubukang tulungan ang inyong ina at kayo sa isang sandali ng stress ay nakakita ng isang bagay na wala doon. Tumingin si Jose ng direkta sa hurado. Alam ko ang nakita ko. Nakita ko ang aking asawa na idiniin ang isang unan sa mukha ng aking ina nang may sapat na lakas para pigilan siyang huminga. Nakita ko ang aking ina na nagpupumiglas, desperado. Walang posibleng maling interpretasyon para doon. Ito ay pagtatangka sa isang napakabigat na krimen, puro at simple.
Ang sumunod na tumestigo ay si Aling Carmen. Pinigilan ni Jose ang kanyang hininga habang pinagmamasdan ang ina na umakyat sa witness stand ng may mabagal ngunit determinadong mga hakbang. Napakaliit niya tingnan doon, napakarupok, ngunit nang magsimula siyang magsalita, matatag ang kanyang boses. Kinamumuhian niya ako, simpleng sabi ni Aling Carmen, mula nang lumipat ang aking anak at siya sa akin, naramdaman ko ang kanyang poot, hindi siya kailanman naging hayagang malupit, hindi sa harap ng ibang tao, ngunit kapag kami lang ang magkasama, pinaparamdam niya sa akin na ako ay isang pabigat, na wala akong halaga, na mas mabuti kung mawala na lang ako. Ginabayan siya ng piskal sa mga partikular na halimbawa ng mga makamandag na komento, ng mga banayad na kahihiyan, ng isang malinaw na pattern ng psikolohikal na pang-aabuso. At nang dumating sa araw sa ospital, inilarawan ni Aling Carmen ang sandali nang magising siya at nakita si Patricia sa ibabaw niya, ang unan ay pababa sa kanyang mukha. Alam ko agad kung ano ang kanyang ginagawa, sabi ni Aling Carmen, luha ang dumadaloy sa kanyang mukha. Alam ko na sa wakas ay nagpasya na siyang alisin ako at labis akong natakot, hindi para sa aking sarili kundi para sa kung ano ang gagawin nito sa aking anak. Dahil alam kong hindi niya kailanman mapapatawad ang kanyang sarili kung nagtagumpay siya. Sa panahon ng cross-examination, sinubukan ng abogado ni Patricia na imungkahi na si Aling Carmen ay nalilito na ang kanyang mga gamot ay maaring nakaapekto sa kanyang persepsyon. Ngunit hindi siya natinag. Ginoong abogado, sabi niya ng may dignidad na nagpuno ng pagmamalaki kay Jose, maaaring matanda na ako, maaaring may mga problema ako sa kalusugan, ngunit ang aking isip ay perpektong malinaw. At alam ko, nang walang anumang anino, ng pagdududa, kung ano ang sinubukang gawin ng babaeng ito sa akin. Si Fe, ang kasamahan sa trabaho ni Patricia, ay tumistigo rin nagsasalita tungkol sa pattern ng mapanlinlang na pag-uugali na kanyang naobserbahan sa loob ng maraming taon. Sumunod ang iba pang mga testimonya, bawat isa ay nagdaragdag ng isa pang piraso sa palaisipan na nagbubunyag ng tunay na kalikasan ni Patricia. At pagkatapos ay dumating ang pagkakataon ni Patricia na tumistigo para sa kanyang sariling depensa. Umakyat siya sa witness stand na may mga luha sa mata, ang perpektong imahe ng isang babaeng hindi makatarungang inakusahan. Itinanggi niya ang lahat, sinabing sinusubukan lamang niyang tulungan ang kanyang biyenan na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, na biktima siya ng isang pamilya na hindi kailanman tunay na tumanggap sa kanya. Mahal ko si Jose, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Mahal ko ang kanyang ina. Hindi ko kailanman gagawin ang anumang bagay para saktan siya. Ito ay isang bangungot. Sinasira ako ng isang kahindik-hindik na hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang kapani-paniwalang pag-arte. Kailangang aminin ni Jose, ngunit alam niya ang katotohanan at umaasa siyang makikita rin ng hurado sa likod ng maskara. Ang piskal sa kanyang cross-examination ay walang awa. Kinumpronta niya si Patricia sa mga medikal na ebidensya, sa mga testimonya, sa kanyang sariling kasaysayan at dahan-dahan nagsimulang mag-crack ang maskara. Naging mas matigas ang kanyang boses, mas malamig ang kanyang mga mata. Ang mabait at mahinang babae ay nagbigay daan sa mga maikling sandali sa taong tunay na siya. Binibining Patricia, sabi ng piskal, kung lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan, bakit ang mga marka sa mukha at leeg ni Aling Carmen ay naaayon sa matagal na presyon at malaking puwersa? Bakit nakahanap ang mga doktor ng malinaw na senyales ng pagpupumiglas? Nag-alinlangan si Patricia, naghahanap ng sagot. Ako, hindi ko alam. Marahil ay nagpumiglas siya dahil nalilito siya sa mga gamot. Sinusubukan ko lang siyang pakalmahin at ang unan na hinablot ng iyong asawa mula sa iyong mga kamay, bakit mo hawak ang isang unan sa kanyang mukha kung sinusubukan mo lang siyang pakalmahin? Natahimik ang silid, naghihintay ng sagot. Tumingin si Patricia sa kanyang abogado, naghahanap ng tulong, ngunit walang posibleng tulong. Ang katotohanan ay naroon, lantad para makita ng lahat. Pagkatapos ng mga araw ng pagdinig, dumating ang oras para sa mga huling argumento. Ang piskal ay gumawa ng isang madamdaming apela para sa hustisya, hinihiling na makita ng hurado sa kabila ng maskara na suot ni Patricia, na kilalanin ang pattern ng manipulasyon at pang-aabuso, na protektahan hindi lamang si Aling Carmen, kundi posibleng iba pang mga biktima sa hinaharap. Ang abogado ng depensa, sa kabilang banda ay sinubukang lumikha ng makatwirang pagdududa.
na nagmumungkahi na ang interpretasyon ng mga pangyayari ay maaaring iba na marahil ay may puwang para sa ibang paliwanag. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang laman, desperado. Nag-urong ang hurado para magdelibera at si Jose, si Bea at si Aling Carmen ay naghintay sa pasilyo ng korte. Ang mga oras ay gumapang na parang mga kawalang hanggan. Naglalakad si Jose ng pabalik-balik, hindi mapakali. Hawak ni Bea ang kamay ng ina, parehong tahimik. Bawat isa ay nawawala sa sariling mga iniisip. Sa wakas, pagkatapos ng 4 na oras na parang mga araw, bumalik ang hurado. Bumalik ang lahat sa courtroom at ang katahimikan ay ganap. Tinanong ng hukom ang tagapagsalita ng hurado kung nakarating na sila sa isang hatol. Opo, kagalang-galang, sagot ng lalaki. Paano ninyo hinuhusgahan ang akusado, si Patricia Santos Reyes, sa mga akusasyong iniharap? Tumingin ng direkta ang tagapagsalita kay Patricia. Nagkasala sa lahat ng akusasyon. Naramdaman ni Jose na nanghina ang kanyang mga binti. Napahigbi si Bea sa ginhawa. Ipinikit ni Aling Carmen ang kanyang mga mata at bumulong ng isang tahimik na panalangin. Si Patricia sa kabilang banda ay nanatiling hindi gumagalaw, ang mukha ay maputla, ang mga mata ay nakatitig sa isang malayong punto. Pagkatapos ay ibinigay ng hukom ang sentensya. Hinatulan si Patricia at bagaman alam ni Jose na magkakaroon ng mga apela na magpapatuloy ang proseso, ang sandaling iyon ay kumakatawan sa isang bagay na mahalaga. Kumakatawan ito sa pagpapatunay ng katotohanan, ang pagkilala na ang nangyari ay totoo, ay malubha at may mga kahihinatnan. Sa labas ng korte, sa ilalim ng langit na sa wakas ay nagsisimulang lumiwanag, nagyakapan silang tatlo. Walang kagalakan, walang selebrasyon, tanging isang malalim, pagod na ginhawa na sa wakas ay tapos na. Sa wakas, maaari na nilang simulan ang muling pagbuo ng kanilang buhay nang walang palaging bigat ng prosesong iyon. Sa mga sumunod na linggo, sinimulang tunay na iproseso ni Jose ang lahat ng nangyari. Sa tulong ni Dr. Paulo Reyes, pinagtrabahuhan niya ang trauma, ang kasalanan, ang pagkawala, natutunan niyang patawarin ang kanyang sarili, nakilalanin na naging biktima siya ng sopistikadong manipulasyon at na walang kahihiyan doon. Nagsimula rin siyang muling buuin ang kanyang buhay sa mga praktikal na paraan. Nakahanap siya ng isang bagong apartment, isang espasyo na para lamang sa kanya, walang mga alaala na kontaminado ni Patricia. Maingat niyang pinalamutian, pinipili ang bawat piraso ng muebles nang may intensyon, lumilikha ng isang tahanan na sumasalamin sa kung sino talaga siya, hindi kung sino ang sinubukang hubugin ni Patricia sa kanya. Muling namulaklak si Aling Carmen. Sa pag-alis ng banta, sa pagpapatunay ng katotohanan, nabawi niya ang kanyang kagalakan sa buhay. Bumalik siya sa pagluluto ng mga pagkaing mahal niya, sa pagtanggap ng mga kaibigan para sa tsaa, sa pag-aalaga ng kanyang maliit na hardin. At bawat linggo, naghahapunan sina Jose at Bea kasama niya, isang tradisyon na ipinangako nilang hindi na muling iiwanan. Sa kalaunan ay bumalik si Bea sa Cebu, ngunit nanatiling palaging nakikipag-ugnayan. Binisita niya ang Maynila kahit isang beses sa isang buwan at regular silang nagvi-video call. Ang karanasan ay nagbuklod sa kanilang tatlo sa paraan na walang ibang mga kakagawa. Ipinagpatuloy din ni Jose ang mga relasyon na nawala sa kanya. Naging malapit muli sila ni Philip at dahan-dahan muling binuo ni Jose ang kanyang social support network. Dumalo siya sa mga support group para sa mga biktima ng psikolohikal na pang-aabuso kung saan ibinabahagi niya ang kanyang kwento at nakikinig sa mga kwento ng iba. At doon, sa espasyong iyon, ng pinagsasaluhang kahinaan nakahanap siya ng paghilom. Ilang buwan pagkatapos, sa isang maaraw na Sabado ng hapon, nakaupo si Jose sa isang parke kasama ang kanyang gitara. Tumutugtog siya ng isang malumanay na himig, nawawala sa musika, ng isang babae ang lumapit na may mahiyain ng ngiti. Pasensya na sa abala, sabi niya, pero napakagaling mong tumugtog. Ngumiti si Jose pabalik at nagsimula silang mag-usap. Ang pangalan niya ay Ana, isang guro ng panitikan at may ngiti na nagpapaliwanag sa buong mukha niya. Nag-usap sila ng maraming oras tungkol sa mga libro, musika, buhay. At sa unang pagkakataon mula kay Patricia, naramdaman ni Jose ang isang tunay na koneksyon sa isang tao. Hindi pa siya handa para sa isang relasyon at naging tapat siya tungkol dito kay Ana. Ngunit naging magkaibigan sila at dahan-dahan nagsimulang maniwala muli si Jose na may kabutihan sa mundo, na hindi lahat ng tao ay nagsusuot ng maskara, na posible muling magtiwala. Isang gabi, halos isang taon pagkatapos ng insidente sa ospital, naghahapunan si Jose kasama si Aling Carmen.
Nasa kusina sila nito, kumakain ng lasagna na inihanda niya, nag-uusap tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan at mahalaga sa parehong oras. At sa gitna ng pag-uusap, huminto si Aling Carmen at tumingin sa anak na may ekspresyon ng malalim na kasiyahan. Alam mo Jose, sabi niya, tinitingnan kita ngayon at nakikita ko ang isang ibang lalaki mula sa tumakbo papasok sa kwarto ng ospital noong araw na iyon. Mas malakas ka, mas matalino, mas buo. Isinasaalang-alang ni Jose ang kanyang mga salita. Tama po kayo, iba na ako. Dinaanan ko ang apoy at lumabas sa kabilang panig. At bagaman naroon pa rin ang mga peklat, ipinapaalala nila sa akin kung ano ang aking nalampasan, kung ano ang aking natutunan. At ano ang natutunan mo, anak? Nag-isip si Jose sandali. Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagmamanipula, hindi nagkokontrol, hindi sumisira. Natutunan ko na mahalaga ang pagtitiwala, ngunit mahalaga rin na magtiwala sa sariling mga likas na ugali. Natutunan ko na ang pamilya ay hindi lamang dugo, kundi ang mga taong pinipiling manatili sa iyong tabi kapag gumuho ang lahat. At natutunan ko na laging sulit na ipaglaban ang katotohanan gaano man ito kasakit. Ngumiti si Aling Carmen, ang mga mata ay kumikinang sa luha ng pagmamalaki. Napaka-proud sana sa iyo ng tatay mo. Nang gabing iyon habang nagmamaneho, pabalik sa kanyang apartment, tumingin si Jose sa maliwanag na lungsod sa kanyang paligid. Ang Maynila, sa lahat ng kaguluhan at kagandahan nito, sa kanyang pagiging komplikado at mga kontradiksyon. Ito ang kanyang lungsod, kanyang tahanan. At halos nawala niya ang lahat dito, ngunit natagpuan din niya ang kanyang lakas, kanyang katotohanan, kanyang katubusan. Naisip niya si Patricia na nagsisilbi sa kanyang sentensya at naramdaman ang isang halo ng mga emosyon. Walang kasiyahan sa kanyang pagbagsak, ngunit may isang pakiramdam ng natupad na hustisya at higit sa lahat may katiyakan na hindi na siya makakapinsala, hindi sa kanya, hindi sa kanyang ina, hindi sa sinuman. Napagtanto ni Jose na hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Ang paghilom ay isang tuloy-tuloy na proseso, hindi isang destinasyon. Magkakaroon pa rin ng mahihirap na araw, mga alaala na biglang lilitaw, mga peklat na kikimot. Ngunit mayroon na siyang mga kagamitan para harapin ito. May isang matibay na support network, may isang mas malalim na pag-unawa sa kanyang sarili. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, kapag iniisip niya ang hinaharap, hindi siya nakakaramdam ng takot. Nakakaramdam siya ng pag-asa. Pag-asa na ang pinakamagagandang araw ay darating pa, na ang tunay na pag-ibig ay umiiral at maaaring matagpuan, na ang kabutihan ay mananaig sa kadiliman. Ipinark niya ang sasakyan sa harap ng kanyang gusali at tumingala sa maliwanag na apartment na tinatawag na niyang tahanan. Isang tahanan na itinayo niya gamit ang kanyang sariling mga kamay, pinuno ng kanyang sariling mga pagpili, pinrotektahan ng kanyang sariling malusog na mga hadlang. At habang umaakyat siya sa hagdan, alam ni Jose Reyes nang may ganap na katiyakan na nakaligtas siya. Higit pa roon, nagtagumpay siya, hindi dahil nahatulan si Patricia, kundi dahil nabawi niya ang kanyang sarili. Nabawi niya ang kanyang boses, kanyang autonomiya, kanyang kakayahang magmahal at mahalin ng malusog. Sinubukan siyang lamunin ng kadiliman, ngunit pinili niya ang liwanag at ang pagpiling iyon na nire-renew bawat araw ang magtatakda sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa mga sumunod na buwan pagkatapos ng paglilitis, nagsimulang magtrabaho si Jose sa mga support group para sa mga lalaking biktima ng psikolohikal na pang-aabuso. Napagtanto niya na ang kanyang kwento, gaano man kasakit, ay maaaring makatulong sa ibang mga tao na dumadaan sa parehong proseso ng pagtuklas at paghilom. Nagsimula siyang magsalita ng hayagan tungkol sa kanyang karanasan, sinisira ang stigma na madalas na pumipigil sa mga lalaki na aminin na naging biktima sila ng manipulasyon. Sa isa sa mga pulong na iyon na ginanap sa isang community center sa West Triangle, Quezon City, nakilala ni Jose ang isang binatang nagngangalang Daniel na 25 taong gulang pa lamang, ngunit mayroon ng malalalim na peklat mula sa isang mapang-abusong relasyon. Malinaw na nahihirapan ang binata, nakakulong pa rin sa pagitan ng pagtanggi at pagtanggap sa kanyang pinagdaanan. Lumapit si Jose kay Daniel pagkatapos ng pulong. "Alam ko ang nararamdaman mo," malumanay niyang sabi. "Ang pakiramdam na dapat ay napansin mo ng mas maaga na mahina ka dahil hinayaan mong mangyari ito. Pero hindi ka mahina. Minanipula ka ng isang taong napakahusay sa manipulasyon. At ngayon, narito ka,
naghahanap ng tulong. Hindi iyan kahinaan, iyan ay katapangan. Tumingin si Daniel kay Jose na may mga matang puno ng luha. Paano ka nakabangon? Paano ka muling nagtiwala? Maingat na nag-isip si Jose bago sumagot. Hindi ako magsisinungaling na madali ito. May mga araw pa rin na kinu-question ko ang lahat, na natatakot akong magtiwala muli sa isang tao, ngunit natutunan ko na hindi ko maaaring hayaan ang isang masamang tao na sirain ang aking kakayahang makita ang mabuti sa iba. Natutunan kong magtakda ng malusog na mga hangganan, magtiwala sa aking mga likas na ugali na huwag baliwalain ang mga babala. At higit sa lahat, natutunan ko na ang aking kwento ay hindi nagtatakda sa akin, ngunit kung paano ko pinipiling sumulong, iyon ang nagtatakda sa akin. Ang pag-uusap na yon ay nanatili kay Jose sa loob ng ilang araw. Napagtanto niya na sa pagtulong kay Daniel, tinutulungan din niya ang kanyang sarili, pinagtitibay ang mga aral na kanyang natutunan, pinatatag ang kanyang sariling paghilom. Si Ana, ang guro na nakilala niya sa parke, ay naging isang palaging presensya sa kanyang buhay. Magkaibigan pa rin sila, ngunit ito ay isang pagkakaibigan na nagdadala ng kagalakan at gaan sa mga araw ni Jose. Pinapatawa siya nito, hinahamon siya sa intelektual, tinatanggap siya kung sino talaga siya. At sa unang pagkakataon mula kay Patricia, nagsimulang isaalang-alang ni Jose ang posibilidad na marahil isang araw ay muling magbukas sa pag-ibig, ngunit hindi siya nagmamadali. Natutunan niya na hindi maaaring pabilisin ang paghilom na may halaga sa pag-iisa, sa ganap na muling pagbuo ng sarili bago payagan ang ibang tao na pumasok sa kanyang buhay ng makabuluhan. Isang linggo ng hapon, halos 15 buwan pagkatapos ng insidente sa ospital, nag-organisa si Jose ng isang barbecue sa kanyang apartment. Inimbitahan niya sina Bea, Aling Carmen, Philip at Marina Ana at ilan pang mga kaibigan na muli niyang nakasama. Puno ang bahay ng tawanan, musika, ang amoy ng inihaw na karne sa grill sa balkonahe. Masayang-masaya si Aling Carmen, nagkukwento ng mga nakakatawang alaala mula sa pagkabata ni na Jose, at Bea, pinapatawa ang lahat. Huminto si Jose sandali, pinagmamasda ng eksena sa kanyang paligid. Ito ay mga totoong tao na may tunay na pagmamahal. Walang maskara, walang laro. Ito ang buhay na halos nawala sa kanya, na halos sirain ni Patricia, at naramdaman niya ang isang malalim na pasasalamat hindi lamang sa pagkaligtas kundi sa paghahanap ng daan pabalik sa kanyang sarili. Wakas ang kwento. Mahal naming mga tagapakinig, umaasa kami na ang kwento ni na Jose, Aling Carmen at Bea ay nakaantig sa inyong puso. Kung naantig kayo sa paglalakbay na ito ng sakit, pagtuklas at muling pagbangon, iwanan ang inyong like, mag-subscribe sa channel at sabihin sa amin sa mga komento kung ano ang pinakatumatak sa inyo. Araw-araw nagdadala kami ng mga matitinding kwento tulad nito na nagbubunyag ng pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng tao, na nagpapakita na kahit sa pinakamahihirap na sitwasyon, ang lakas ng pagmamahal ng pamilya at ang katapangan na harapin ang katotohanan ay maaaring magdala sa atin sa pagbabago. Hinihintay namin kayo sa susunod na episode na may isa pang kwento na aantig sa inyong kaluluwa.